Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Muli, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Kamusta po kayong lahat, ano? Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin dalawang issue, mga kababayan, ano? O dalawang topic. Unahin na natin dito, mga kababayan. Ito pong si Senate President Tito Soto nilekturan si Malayang Dilima at itong si Papansing si Representative Egay Irice. Kasi ito pong dalawang pangalan na nabanggit, ito po yung nagtandem para po humingi sila ng TRO sa Supreme Court. Humihiling sila, no? Nagfile sila ng request for TRO na sana maglabas po ng restraining order ang Supreme Court para ipatigil ang implementation ng unprogrammed appropriation na nakapaloob po sa 2026 budget. Okay, so yung bagay na yan, mga kababayan, no? Sa tingin natin napaka-hipokrito nitong lalong-lalo na tong mga representante na ito, no? Bakit lalo kayong nag-iingay, lalo nyong pinupulaan ang administrasyong Marcos, pero yung unprogrammed appropriations na yan, matagal nang nandyan yan sa budget, inaiba-iba lang ang pangalan, no? Maganda, mga kababayan, I suggest you watch the live stream of Miss Talks kasi mukhang matatapik niya yan o natapik niya na extensively about the sinasabi nyong pork barrel o soft pork barrel dyan sa mga budget. Every year na merong budget, merong sinasabing pork barrel. Ngayon lang po sa panahon ni Pangulong Marcos, nilantad niya ang katarantaduhan ng ilang mga mambabatas at government officials and employees sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. No, ngayon, nakikita po nitong si Malayang Dilima at Egay Irice na parang pinagmumulan ng pork barrel o pagnanakaw ng mga kawani ng gobyerno itong unprogrammed appropriation. Kasi diyan po talaga nanggaling yung malawakang pagnanakaw ng mga opisyal ng DPWH at ilang politiko. Ngayon, tumakbo po sila sa Supreme Court asking for Supreme Court to grant them a TRO at sabihin na unconstitutional ang unprogrammed appropriation. So, talagang itong mga to sa tinagal-tagal nyo ng mga mambabatas at government employees, ngayon lang kayo nagngangaw-ngaw? Ngayon lang kayo umaangal? What happened to the previous administrations na may mga ganito ring mga sinasabi nyong unprogrammed appropriations? Iba nga lang ang pangalan nun, yung PDAP, ha? At kung ano-ano pa na pinagmumula ng pagnanakaw sa budget. Gusto nyo magsalita ang Supreme Court at sabihin, "Oy, Pangulong Marcos, illegal yan, tanggalin mo yan." 3 entry na lang ang nakapaloob sa unprogrammed appropriations na nagkakahalaga ng 150 billion pesos. Yan po, 97 billion pesos ay nakatalaga sa foreign funded projects, 50 billion sa AFP modernization, at 3 billion sa risk reduction management. So, amounting to 150 billion pesos. Originally, 500 billion yan, tinapyas ng BICAM ng 242. And then, President Marcos vetoed the 92.5 billion pesos. Kaya bumagsak na lang sa almost 150 billion. Ngayon, ayaw pa rin nila Dilima yan. Ha? However, mga kababayan, si Senate President nilekturan po itong dalawang kumag na ito, ha? Na nagpapapansin, mukhang merong gustong tatakbong senador sa 2028, mga kababayan. Kasi tandaan ninyo, every 3 years lang ang mga representante. Every 3 years, takbo for re-election hanggang 3 consecutive terms. Kaya 9 years sila kung ma-elect sila ng 3 consecutive terms. So ngayon, ingay ng ingay, baka may ambisyon maging senador ulit, kaya nag-iingay. Pero napaka-hipokrito
No, ang tagal-tagal mong nanilbihan sa gobyerno ng si Panot pa eh. Ngayon naantala ka lang kay Digong eh. Pero nung panahon ni Panot, ano ginawa mo? 'Di ba? O ngayon, sabi ni si Tito Soto, constitutional ang unprogrammed appropriations. Constitutional ang unprogrammed funds. Ayan po yung nasa article ng GMA News. O, basahin natin. Senate President Tito Soto maintained that the unprogrammed appropriation is the national budget could be considered constitutionally valid. O, ayan na. Kasi in the light of what Malayang de Lima Representative Leila de Lima and Egay Erice did na lumapit po sila sa Supreme Court. Sabi ni Soto, actually, unprogrammed appropriations are constitutionally valid based on previous Supreme Court decisions. O wag nyo namang sabihin, ikaw Leila de Lima, magaling kang abogado, hindi mo alam ito. Kung nagsisinungaling si Tito Soto, sana kontrahin mo na. Anong pinagsasabi mong may decision na ang Supreme Court dyan? Ha? It's a standby appropriation kasi that may only be released upon the occurrence of clear financial or fiscal condition and subject to strict validation. May control mechanism pa yan at hindi naman pwede yan kung walang pondo. Kaya nga sa unprogram nilalagay. O, yun naman pala. Ha? O, biruin mo yan. Mas muang may alam pa si Tito Soto kaysa sa isang abogado na si Leila de Lima. Oo. Ha? Nakakahiya po. Nilekturan ka base daw sa isang Supreme Court decision na itong mga unprogrammed appropriation ay legal naman. Ha? Nangyayari lang naman yan kung merong nagkakaroon ng pangangailangan at merong pondo na panggagalingan. So far ngayon, itong mga to, wala pang pondo kaya nilagay muna dyan sa unprogrammed appropriation. Kung 90 billion para sa foreign funded o meron tayong isang proyekto, gagawa ng isang mahabang tulay, ganito kalapad, tapos merong isang foreign company na gustong magpondo, makisosyo sa gobyerno, magkano ang ipopondo ng gobyerno, doon nila ngayon ito hahanapan ng pondo, doon ilalagak. O, tapos may mga restriction pa, mayroon pang mga nilagay na security measures, ang BICAM. Yan din ang sinasabi ni Mig Subiri, yan din ang sinasabi ni Micaela Swansing at si Lacson. Bakit pumayag din si Lacson dyan, pumirma? Di po ba? O, nakakahiya naman. Isa pang abogado yan ha, si de Lima, mahusay, batikan. Tapos sasabihin niya, baka hindi niya alam yung Supreme Court decision dyan. O sino nagsisinungaling dito? Sinong mas may alam? Si Soto? Na hindi naman abogado pero seasoned veteran, sinabi niya may decision naman dyan ng Supreme Court eh. Pinaliwanag. O, bakit ito? Muang nilalaro lang tayo ni de Lima. No? Kung ang tandaan ninyo, kung itong ang program appropriation ay pinondohan na tapos hindi naman pala nagamit ang pera tapos nawala, ayun ang tirahin natin. Hanapin natin sa Pangulo, saan mo pinunta, sinong nanguha, ganun lang po yun. Ha? O ayan na, naglektor. Ha? Kasi yung kahabaan ng ulat na ito mga kababayan ay tungkol na dito sa safeguards nitong unprogrammed appropriation. Now, isa natin pag-usapan din mga kababayan, mukhang si Sherwin Gatchalian, no, napupuno na dito sa mga antics ni Bato de la Rosa. Biruin nyo, member po ng budget committee itong si Bato, hindi po nagtrabaho. Wala siyang sinabi tungkol kung umaagree ba siya o sumasalungat siya sa mga ganitong provision sa budget. Wala po nowhere to be found po si Bato. Sabi ko nga, ni utot niya, ni anino niya, ni yapak niya sa kongreso, wala po. Hindi na nga daw sumasagot sa text, ano na siya, total blackout na, ghost senator na po si Bato ngayon mga kababayan. Pero yan ang multo na sumasahod pa. Dinedepensahan pa siya ni Soto dati na nagtatrabaho pa naman ng opisina ni Bato. Wala naman po kaming pakialam dun sa opisina ni Bato Ang concern namin ay yung mismong tao kung talagang nagtatrabaho siya, nagagampanan niya ba yung mandato niya bilang isang senador.
Biruin mo, work from home ka, bakit? Special ka? May pandemic ba? May special circumstances ba na nangyari sa'yo? Bakit nag-work from home ka o work from everywhere ka? Nalaman mo lang na meron ka ng warrant of arrest sa ICC, nagtago ka na, isa ka palang duwag. O ngayon si Gatchalian napipikon mga kababayan, ha? Sa balita po ng ABS-CBN, De La Rosa urged to show up at Senado to do his job. Tama nga naman. Napaka-unfair naman nun sa mga kapwa mo mga senador na pumupunta araw-araw, Monday to Friday or even Saturday sa kanilang mga opisina o di kaya napupunta sa mga ibang lugar para tignan kung anong may tutulong nila. Eh ikaw, pasarap ka eh. Sumasahod ka ng 100,000 piso na hindi ka naman namin nakikita. Tanging mga staff mo lang ang nagtatrabaho. Ay bay, o ngayon, anong sabi ni Gatchalian? Pumasok ka sa Senado. Ha? Kayo talagang mga DD shit na mga mambabatas. Sobra kayong privilege eh, no? Pati sa mga dyan sa House of Representatives, marami rin ganyan. Ha? Sherwin Gatchalian said that Senator Bato de la Rosa needs to show up at the Senate to attend to his duties as a legislator. De La Rosa is a vice chair of the Senate Committee on Finance. O ayun naman pala, vice chair ka pa? Nakakahiya ka naman, dapat terminated ka na eh. Sa ordinaryong mamamayan, terminated ka na oh. Mahigit ano ka na, 2 months ka na, 2.5 months ka nang hindi nagtatrabaho. Sa 15 mga kababayan, 3 months na siya, hindi nagtatrabaho. Gatchalian added that De La Rosa is also a member of the Bicameral Conference Committee, which recently reconciled versions of the 2026 national budget. De La Rosa failed to participate in the BICAM budget due to his continued absence. Ang sabi lang daw ng lawyer niya, could still perform his duties despite not being at the Senate. Napaka-selfish mga kababayan, ingrato, mapagmataas talaga itong si Bato, mapagmataas na duwag. Oo. I tried to call him many times. Cannot be reached yung phone, sabi ni Gatchalian. So wala. Ngayon, sabi pa ni Gatchalian, mga kababayan, nabasa ko, na tinatanong niya yung mga staff, lalo na yung chief of staff ni Bato. Ang isasagot lang nung chief of staff, ngingiti lang sa kanya. O ngingiti lang, may sahod na si Bato. Pangiti-ngiti lang, yung staff ni Bato, yung trabahante niya doon, yung chief of staff niya, may sahod na. Nakaka-insulto po yun. Bakit hindi nyo tanungin yung chief of staff ni Bato, nasaan ang amo mo? Baka may alam siya. Bakit hindi mo sabihin kung nasaan ang amo mo? Ha? Dapat paimbestigahan nyo na yung mga nasa opisina ni Bato eh. Iskwil ninyo kung nasaan si Bato. Kumbaga, accomplish kayo sa katarantaduhan ni Bato. Tinatago ninyo si Bato eh. Kung may information ko sa whereabouts ni Bato, sabihin nyo na. Ha? Kaya dapat talaga matanggal na yan sa Senado si Bato eh. Biruin nyo, sumasahod. Hindi nagpapakita sa job site, sa workplace. 'Di ba? Napakadaya naman, unfair po 'yan. Dapat baguhin na rin ng parehong kapulungan yung no work no pay policy. Dapat lahat kayo sakop ng no work no pay policy. Ang meron lang dapat sa inyo vacation hours, holiday hours, personal hours na 3 araw at sick hours lang. Pag lumagpas na kayo, nagamit nyo na lahat yun, wala na. 'Di ba? Hindi mandarambong kayo eh. Nagkakatulungan kayo sa pandarambong sa kamban ng bayan at pangluloko sa mamamayan. Dapat yan talaga si Bato. Senator Trillanes, wag mo nang antayin pa yung sona ng Pangulo itong taon. Dapat sa February, pailan mo na yan, isabay mo na sa impeachment para tuloy-tuloy ang pagkawindang ng mga DD shit. Pailan mo na siya nasa ethics na hindi nagtatrabaho. Sayang po, kukuha pa ng ₱1,000,000 ang animal na yan. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.